Hoy, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Major development po ito ha. Dahil officially, na-file na po sa korte itong kaso ni Sara Duterte. At alam nyo naman ang kilos ngayon ng korte. Mabilis po sila mag-issue ng warrant of arrest once na ma-determine yung probable cause. Anong ibig sabihin ng probable cause? Yung probability ba o yung sa tingin ng mga judges, sa tingin ng hukom, posibleng ginawa niya yan. Hindi pa natin sinasabi na guilty siya, no? Pero sa tingin lang po ng judge, ginawa niya yan, kaya i-issuean siya ng warrant of arrest. At mukhang nangangamoy, warrant of arrest dito po kay Sara Duterte. Aray ko, pakak talaga to, oo. Dalawa na yan, ha? May impeachment trial na, and meron pa pong kaso sa korte. Ito po yung nakita natin. Medyo malabo lang po ha. Ito po yung nilalaman ng kaso na isinampa po sa Quezon City Regional Trial Court. Sige, basahin natin ha. Ipinasa po ito August 11, 2026. Ano petsa natin ngayon? August 15 na po ngayon. At August 11 sinampa yan. So 4 na araw na po yung nakalilipas. No? May case number na rin po ito. Ibig sabihin, hindi na lang ito basta affidavit. Hindi na lang ito basta draft dahil may case number na po. No? And People of the Philippines versus Sara Z. Duterte. At ang kanyang address, 11th floor, Robinson Cybergate Plaza, dyan po sa EDSA Corner, Pioneer Street, dyan po sa Mandaluyong. Yung kaso po, grave threats o Article 282 of the Revised Penal Code as amended in relation to Section 6 of RA 10175 o yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Mukhang mauuna pa ito kaysa sa impeachment, no? The undersigned State Prosecutor of the Department of Justice hereby accuse Sara Z. Duterte for grave threats as defined and penalized under Article 282 of the Revised Penal Code as amended in relation to Section 6 of the Republic Act number 10175, otherwise known as the Cybercrime Prevention Act of 2012, committed as follows. Sige, pakinggan niyo po ito. Importante po ito That on or about 23 November 2024 in Quezon City, Metro Manila, and within the jurisdiction of this honorable court, above named accused Sara Z. Duterte with deliberate intent to instill fear upon President Ferdinand R. Marcos Jr., siya po yung offended party, did then and there willfully, unlawfully, and feloniously threaten him with the infliction of a wrong amounting to a crime subject to a condition by publicly broadcasting through Facebook live streaming service a video of herself making the following statement. Aray mo! Yung tinutukoy pong kaso, dito mismo, yung isinampa sa Quezon City Regional Trial Court, ay isa po sa mga articles of impeachment ni Sara Duterte na umuusad na ngayon sa Senado. Pwede po ba yan? Magkasabay? Kasi ang sinasabi ng ilang mga kritiko, no, sabi ng mga dilis, ka-coffee, meron na ngang impeachment case Bakit meron pang kaso sa korte? Si Sara Duterte bilang isang impeachable officer, dapat hindi siya pwedeng kasuhan ng kriminal o administrative case kasi nga ang parusa sa kanya ay impeachment. Hindi po totoo yan. Fake news po yan. Napakarami na pong mga eksperto sa batas. Tayo, hindi naman tayo abogado, no? Pero napakarami pong eksperto sa batas ang nagsasabi, even yung DOJ, even yung Department of Justice, ang sinasabi nila, wala pong immunity ang Vice President, regardless kung si Sara Duterte man yan, regardless kung naging si Leni Robredo yan, or yung future Vice President natin, under the 1987 Constitution, wala pong immunity na binibigay o grant sa Vice Presidente laban sa lawsuit o laban sa kasong kriminal or administrative or kung ano pa man yan. Hindi po yan explicitly stated sa saligang batas and wala din pong jurisprudence, wala pong desisyon ang korte dyan, ang Korte Suprema na bawal pong sampahan ang pangalawang Pangulo. Therefore, pwede po siyang sampahan at valid po itong isinampahan ng DOJ dyan po sa Quezon City Regional Trial Court. Talagang mai-issue ng warrant of arrest itong si Sara Duterte, no? Yun lang ang panlaban nila, ang sasabihin na lang nila, unconstitutional. Diba? Anong ibig sabihin ng unconstitutional? Ang ipupunto nila, labag sa batas. Yung pagsasampa sa kanya ng kaso, dahil ang pinapalabas nila, may immunity ang Vice Presidente.
Hindi po. Ang tanging may immunity lang ay ang presidente. Magkaiba po yan. Dalawang magkaibang posisyon yan. Bagamat magkalapit po yung distance o yung kapangyarihan nitong dalawa na to, ang may immunity lang ay ang vice presidente. Alam mo kung bakit binigyan ng immunity ang presidente? Sorry, to correct ha. Ang may immunity lang ang presidente. And alam nyo ba kung bakit merong immunity ang presidente? Para hindi siya ma-distract sa performance ng kanyang duties. Habang incumbent siya, habang nananatili po siyang presidente, hindi siya pwedeng sampahan ng kaso. Kaya kung mapapansin ninyo, ang mga nagdaan na po na presidente, once they finish their terms, matapos po sila sa kanilang termino, yan na po, kabit-kabit na po yung kasong isinasampa sa kanila. Usually, kapag matibay po yung ebidensya na may mga aligasyon sa kanya, na nagdakaw yan, may plunder case, etc., once na matapos siya po yung kanyang termino. Yan po yan. Maganda yung explanation dito ni Attorney Contreras, ni Attorney Antonio P. Contreras. Ito po ang explanation niya, October 9, 2025 po. Magkaiba po yung circumstance noong October 2025 at ngayon na August 15, 2026. Kasi during that time, noong October, wala pong kaso na isinampa kay Sara Duterte. Ngayon po, meron na pong isinampa. Basahin natin, and I quote Attorney Contreras, no? Ang tanong kasi ay may immunity ba ang Vice Presidente? Ang sagot niya, and I quote him, no, the Vice President is not immune from suit. Sa Tagalog po, hindi absuelto ang Vice Presidente sa anumang kaso o hindi siya pwedeng hindi sampahan ng kaso. Contrary to some claims, kasi marami nagki-claims eh. Marami nagsasabi, actually yung iba abogado, mga DDS, no, sinasabi nila si Vice President Sara Duterte ay meron daw pong immunity as stated in the 1987 Constitution. Wala pong sinasabi ang ating saligang batas tungkol sa immunity ng Vice Presidente. Ituloy ko lang yung punto niya. Contrary to some claims, the Vice President of the Philippines does not enjoy immunity from suit. The 1987 Constitution and existing jurisprudence recognize immunity only for the President. I repeat the 1987 Constitution, yung saligang batas po natin, kumbaga yung Bible ng lahat ng batas, at yung mga existing jurisprudence, ibig sabihin po yung mga existing na decisions, mga ruling ng korte, ang kinikilala lang po na may immunity ay ang natatangi ang presidente. Hindi po kasama ang vice presidente. As affirmed in Sullivan versus Macasyar and later cases. Yan dapat. Yung mga paliwanag ninyo, hindi mo pwede sabihin na, may immunity si Sara Duterte, anong batayan mo? Di ba? Dapat meron kang laging batayan. Gaya ng sinasabi dito ni Attorney Contreras. Kinatigan po yan ng kaso ni Sullivan at versus Macasyar at ng iba pa po mga sumusunod na kaso na wala pong immunity ang Vice Presidente. The Vice President, while an impeachable official, ito na, kasi ini-insist nila dahil impeachable official siya, hindi siya dapat sampahan ng kasong kriminal. Kahit na siya ay isang impeachable official, pwede pa rin po siyang sakasuhan ng kriminal, civil, and administrative. Pwede siyang sampahan. Therefore, isipin nyo Department of Justice, sa tingin ninyo, Department of Justice, ganyan sila katanga? Magfa-file sila ng kaso sa Quezon City Regional Trial Court laban kay Sara Duterte kung eventually mababasura din yung kaso at mapapahiya sila. Definitely hindi nila gagawin yan. Andiyan dyan ang napakaraming abogado sa DOJ. Alam nila yan na pwede talagang sampahan si Sara Duterte. DOJ yan, Department of Justice yan, hindi pwedeng magkamali yan. Ang pinakamagagaling na abogado, karamihan ng pinakamagagaling na abogado, nandiyan dyan sa DOJ. Therefore, alam nila kung pwede at hindi. Diba? Even the Department of Justice has clarified that only the President is immune from suit. The recent Supreme Court ruling, July 2025 po, that voided the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte dealt only with impeachment procedure, not immunity. Okay. Ang sinasabi kasi ng ibang mga DDS dyan, remember, di ba, nung unang impeachment case ni Sara Duterte dyan sa House of Representatives, di ba, itinakbo nila ng Korte Suprema yan. Nagkaroon po ang desisyon ng Korte Suprema dyan. At sinabi ng Korte Suprema, unconstitutional yung ginawa ninyong impeachment case kay Sara Duterte noong 2025 po yan. Dahil idinaan lang po sa technicalities. 'Di ba?
Again, hindi tiningnan ng Korte Suprema yung merito ng kaso o yung merit of the case. Ang tiningnan lang po yung technicalities, yung procedure, yung pinagdaanan ng impeachment case ni Sara Duterte at dineklara nila yan ang constitutional o labag sa batas. Therefore, pinatigil yan. Kasi may 1-year rule ban. And then, naghintay pa ng 1 year. And then, sinampahan na ulit ng kaso yan. Hindi sinabi, just to clarify doon sa desisyon ng Korte Suprema noong 2025, hindi nila sinasabi na immune si Sara Duterte o may immunity si Sara Duterte sa kahit na anumang criminal, civil, or administrative case. Hindi nila sinabi yan. Yung ruling nila ay patungkol lang doon sa technicalities ng impeachment case ni Sara Duterte noong 2025. Diba? 2026, sinampahan ulit yan. Itinakbo ulit nila ng Korte Suprema. Ano sabi ng Korte Suprema? Moot and academic na. Therefore, yung decision namin, ang ibig sabihin nila, kahit pag-desisyonan pa man namin yung apila na yan ni Torreon at ni Sara Duterte, wala na pong magagawa dahil nasa impeachment court na, nasa Senado na po yung kaso. Again, walang sinabi ang Korte Suprema, Tulad ng sinasabi dito ni Attorney Contreras, no? Wala, batay sa ating mga existing jurisprudence, ang nire-recognize lang na may immunity ay ang presidente, hindi ang vice-presidente. Paulit-ulit na kasi ini-establish natin yung facts dito. No? Na hindi talaga immune si Sara Duterte. In short, si Contreras nagsasalita, Vice President Sara Duterte can be sued. Pwede siyang sampahan ng kaso. There is no legal or constitutional basis granting her blanket immunity. Any attempt to extend such privilege would require constitutional amendment, not creative interpretation. Ang ganda ng linya na to, no? Anong pinupunto dito ni Attorney Contreras? Sabi niya, kung gusto nyo talagang bigyan ng immunity si Sara Duterte o kayo mga DDS, sige may mga mambabatas, mga congressman or senador, nag-i-insist sila na dapat merong immunity ang vice-presidente bilang impeachable official yan. Kung yan ang paniniwala ninyo, then you have to change the constitution. Sa madaling sabi po, baguhin nyo muna yung saligang batas. Kung gusto nyo bigyan ng immunity si Sara Duterte, baguhin nyo yung konstitusyon. Hindi magkaroon kayo ng mga creative interpretation o sarili ninyong interpretasyon sa saligang batas. Hindi po pwede yan. Diba? Baguhin niyo yung konstitusyon. Sino makakabago ng konstitusyon? O kayo mga mambabatas, pwede niyang baguhin yan. May karapatan kayong baguhin yung konstitusyon. Ang taong bayan din, sige, magkilos protesta kayo. Diba? O people's initiative, para baguhin niyo yung konstitusyon. Pero, kung trip-trip nyo lang, batay lang sa inyong creative interpretation, gaya na sinasabi dyan ni Attorney Contreras, sabay hindi po mag-work yan. Diba? Baguhin nyo yung constitution muna kung gusto nyo bigyan ng immunity si Sara Duterte. Now, ano yung update dito sa kaso ni Sara Duterte? August 11 po yan nasampa. Weekend po ngayon, definitely hindi po kikilos yan. And I think, baka next week, magkaroon na po ng decision dyan. Mag-issue na ng warrant of arrest. Available naman po yan. Available ba ang grave threat? I think available naman yan, no? Makapagpiyansa siya, at least mamagshatan siya, di ba? Ito po yung update sa kanyang kaso ngayon. Ayan, basahin ko na lang, no? VP Sara's camp asks court to defer possible arrest warrant, says all options open. Okay. Takot din. Takot din. Alam mo kung hindi takot si Sara Duterte, hindi yan pupunta ng korte. Not physically siya mismo, pero yung kanyang legal representatives, no? Hindi yan magsasabi na i-defer ninyo yan. O itigil yung posible ninyong pag-i-issue ng warrant of arrest laban sa akin. Defense says court must first resolve jurisdiction challenge, declines to say whether Duterte would surrender if warrant is issued. Definitely magsusurrender yan. Knowing Sara, magsusurrender yan. Vice President Sara Duterte's legal team has asked a Quezon City Court to defer the issuance of an arrest warrant while it considers the motion to quash the 3 grave threats cases filed against her, saying the court must first resolve the defense's jurisdictional challenge. Sabi po ng kanilang abogado na si Paul Lawrence Lim, Duterte's counsel for the National Bureau of Investigation grave threat cases, said deferment of an arrest warrant is among the reliefs sought by the defense in its motion to quash. Yung motion to quash na yan, gamit na gamit yan even yung kaso ni Harry Roque noon, yan talaga yung fina-file nila, yung motion to quash, basura yung kaso na yan, basura nyo yung kaso sa amin, no? Pero ang kanilang motion din dito, no? Wag muna kayo mag-issue, parang gusto nila sabihin dito sa Quezon City Regional Trial Court, wag muna kayo mag-issue ng warrant of arrest, kapal na mukha no? Wag muna kayo mag-issue ng warrant of arrest dahil ayusin muna natin yung jurisdiction issue dyan. Jurisdictional challenge pala, ayusin muna natin yan.
Sabi niya, and I quote, "The deferment of arrest warrant is one of the things that we ask from the court." Sabi niya sa wikang Ingles at Pilipino sa kanyang virtual press conference nitong August 14, kahapon lang po yan. Lim said that the defense's position is anchored on its argument that the court must first determine whether it has jurisdiction over the cases before proceeding with the criminal procedures. And what I can say is that the issuance of a warrant is an exercise of jurisdiction. Sabi niya, the defense has also asked the court to hear oral arguments on the motion to quash, citing the far-reaching consequences of the constitutional and legal questions raised by the cases. O, sige, yan, nagpapaliwanag na kayo sa korte. Yan naman ang gusto ng tao. Sa korte kayo magpaliwanag. Pero sa tingin ko, mukhang hindi sila kakatigan dyan ng korte at mag-i-issue po ng warrant of arrest, and anytime soon, maa-arresto na po itong si Sara Duterte. Yes, pero sila mag-bail kasi may due process naman po tayo. Karapatan po nila yan makapagpiyansa. Diba? Ang importante, mamagsyatan siya at kahit pa paano, mapitik itong mga to na hindi kayo mga untouchables. Kung sa mahabang panahon, sa ilang dekada, nakakalusot kayo, tila anak kayo ng Diyos, hindi kayo napapanagot sa mga kalokohan ninyo. This time, ayan, may pumipitik na po sa inyo. Komento ang inyong opinion. Anong masasabi ninyo? Ang inyong reaksyon, ilagay dyan sa comment section para mabasa po ng iba nating mga ka-coffee, mga nasa Facebook. Baka di pa po kayo naka-like and follow, please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe, at magkita-kita tayo sa susunod na episode. Paalam po sa inyo. Bye-bye.